Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay atin po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos at Panginoong Kristo at ang pinakamahalagang utos. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita, ang paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 2, talatang 36 hanggang 40. Ito po ang mensahe. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawang kakatulad din ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng propeta. Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 25 hanggang 28. Ito po ang mensahe. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng iyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 8, talatang 39. Ito po ang mensahe. Ang kataasa ng kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinagaba niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon po ang ating banal na Santa Maria. Ngayon po ay maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na ang pag-ibig ng Diyos at Panginoong Kristo at ang pinakamahalagang utos. Yan. Nais pong ibabalik sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na mula dito sa kanyang ipinangaral at isinubuhay ng ating banal na Panginoong Kristo na kung gaano kadakila at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin mula sa isinagawa at pagsagip sa atin at pagliligtas at pagpapatawad niya sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Ganun kadakila ang pag-ibig niya sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, walang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal niya sa atin sa anumang mga bagay. Ganun tayo kamahal ng banal na Panginoon Diyos. At kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon Diyos mula sa pagsakripisyo ng kanyang bugtong na anak, ganun din ang banal na Panginoon Kristo. Na tinupad niya yung kalooban ng Panginoon Diyos na siya magkatawang tao at ganun niya pinahalagan din ang buhay ng mga tao. Ganun pinahalagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo ang buhay natin na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbago at makasunod sa kanyang kalooban at makaisa doon sa buhay na walang hanggan. Na kung saan sa simula-simula pa lamang ay may paglabag na ang mga tao. But ang Panginoon Diyos nga ay magpapatawad at may kahabagan at may pagmamahal. Ito,
mabigat yung ating mula sa simula ay mabigat yung ating pagkakamali, ay tinubos ito ng ating banal na Panginoon Kristo na kanyang buhay sa ating mga pagkakamali. So, ganun nagmalasakit sa buhay natin ng Panginoon Kristo, nagsakripisyo siya, at ang ating banal na Panginoong ang ating banal na Panginoon Kristo ay sumunod sa ating banal na Panginoon Diyos. Ganun ang pagmamahal niya sa Panginoon Diyos, pinakita niya. Kaya tayo, yung pinakamahalagang utos ay sundin natin ang ating banal na Panginoon Diyos, ang ating banal na Panginoon Kristo, na tayo ay mahalin natin ang buong isip, gawa, at kaluluwa, buong lakas ang Panginoon Diyos. At sundin natin yung kanyang kalooban, kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo. Even, masakripisyo pa yung mga buhay natin sa ating pagmamahal sa ating kapwa. So, mahalin natin yung ating kapwa, gaya na pagmamahal natin sa ating mga sarili. So, ganun tayo dapat susunod sa ating banal na Panginoon Diyos. At mula sa ating pananampalataya na yan. Ngayon, yung mga hindi sumusunod sa Kanya, kagaya yung kung may nagkakamali, mayroong hindi nakasusunod sa Kanya, ay yun ang binibigyan ng Panginoon sa Kristo. Binibigyan ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo na makapagbago. Binibigyan na niya ng pagkakataon na ito ay makatupad ng kanyang kalooban. Even though yung mga naniniwala na nagkakamali. So kahit nagkamali ka na, so binibigyan ka pa rin ng pagkakataon na makapagbago at makasunod maliban doon sa unang pagkakasala na unang pagkakasala ng mga tao nagdulot sa atin ng kamatayan, na tayo ay nagkaroon na ng mga lasa sa ating mga katawan, ay tayo ay binibigyan pagkakataon ng Panginoon Diyos. Nagkakamali yung mga tao kasi sa unang pagkakasala nila Eva at Adan, yung kinain yung mansanas, that's the first na pagkakasala ng lahat ng tao na pinapatawad ng Panginoon Diyos, at yung magiging pagkakasala ng bawat isa na may pagkakasalang mabigat, mayroon ng mamasakir, ng aapi, umaabuso, yan, saka sa pamalan, daming kurap, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon makapagbago. Kaya lang yung mabigat ng pagkakasala, may ginawaan Diyos na gobyerno, at meron din siyang mabigat na pagtutuwid, kagaya ng gobyerno at iba't ibang pagtutuwid sa may mabigat na pagkakasala. Sapagat mahal tayo ng Panginoon Diyos, ayaw niya ng pariwara yung buhay, gusto niya mabibigyan pa tayo ng pagkakataon sa mga gobyerno, bagamat may mga gobyerno na nagpapatupad nga ng kamatayan, yung nagpaparusa ng kamatayan. Kaya nga ang Panginoon Kristo, sa gabay ng Panginoon Kristo, ay ayaw niya nga, gusto niya maligtas lahat, walang malasakripisyong buhay. Bagamat yung mga kapalang may authority, ginagabayan din siya para pilitin na matuloy dun sa loob ng kulungan at hindi parusahan ng kamatayan. So ngayon ay pilitin na mapagbago roon. Meron kasi ay hindi na umaabot ng kulungan kasi nga sobrang ginagawang kasamaan ay napapaslang na sila ng mga authority. So yun. At kaya pipilitin ng authority na madala sa loob ng kulungan yung mga taong mga pasaway nga at gumagawa ng mabibigat na pagkakasala. Yan ba, nangaharabas ka ng araw malay mo. Paano gagawin siya ng pamahalaan? Naharabas mo na yung mga tao, magiging gobyerno. So, may mga ganun pagkakataon na kailangan na gawin din yung tungkulin nila para mapatilig ka sa iyong ginagawa. At yun yung mabigat doon na trabaho ng gobyerno na ililigtas yung marami para naman ikaw na mayroong masusupil na ika nga ay grabe yung pagkakamali. Yung gaya ng mga demonyo na nasupil ng ating banal na Panginoon Diyos dahil sa sobrang pagkakamali nila, paglaban nila sa Diyos. Kaya tayo ay magmahal ng lubos para mahalin din tayo ng Panginoon Diyos. Tayo ay yung pagmamahal na binigyan tayo ng pagkakataon, patuloy tayong bibigyan ng buhay, mahabang buhay hanggang sa kaligtasan spiritual. Hindi lang tayo binibigyan ng kaligtasan spiritual, kundi pinamumuhay tayo ng mabuti ng banal na Panginoon Diyos. Kasi kung tayo magmamahal sa isa't isa, ay magiging maganda yung pamumuhay natin. Yung mundo, sobra-sobra ang kalikasan, ang kagandahan ng kalikasan, ay binibigay niya sa atin. Makapumuhay tayo ng mabuti. Kaya lang, nagkakaroon ng inequality, sinasamantala ng iba, sila lang yung nakikinabang. So, yung iba, namumuhay ng mahirap. Kung doon sa ganon yung cause ng paghihirap ng isang tao. So, nagagamit yung gobyerno, yung ibang nasa gobyerno, aside from the mamamayan, mga tao na namantala, ginagamit yung gobyerno at yung nasa gobyerno nagkasamantala, yung cause ng
ilan lang yung nakikinabang, marami naghihirap. So dapat fair yung gobyerno at tayong mga tao maging fair mula sa gabay ng ating Panginoon Diyos. At tayo ay makapumuhay ng may pagmamahal sa kapwa-tao at pagmamahal sa banal na Panginoon Diyos. Isip, salita, sa gawa. At ganoon sa pagmamahal sa kapwa. Siyempre, kung mahal mo ang kapwa mo, ang sarili mo, ganoon din ang gagawin mo sa kapwa-tao mo. Gusto mo, fair ka rin sa kapwa-tao mo. Diba? So, yun. Kaya tayo ay magabayan ng mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos, na alalahan natin ang pagmamahal sa buhay natin ng Panginoon Diyos, at ganoon din tayo na ganoon kalaki ang gawin nating isukli sa banal na Panginoon mula sa pagtupad ng kanyang kalooban. Kaya magkaroon tayo ng pagmamahal, direktang pananampalataya, pagmamahal sa kapwa. Sundin natin lahat ng sinasabi ng pagmamahal na ito, na tayo ay gagawa ng mabuti, makatarungan, may pag-asa, matatag, babawang loob, hindi tayo mabayabang, hindi tayo mapanirang puri, hindi tayo mapaghinala ng masama, tayo ay mapagsalita ng mabuti, yung mga ganong mga bagay. Sa gayon, hindi tayo gagawa ng mga kagaya ng kautusan, hindi tayo papatay, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo manlalamang, ayan, mga ganong mga bagay. Para hindi tayo mananakit, hindi tayo, yan mga bagay na yung mga 10 utos, hindi nawawala yan. Pero yan ngayon ay mga gabay na dapat ay hindi natin binabaliwala, kasi dapat hindi tayo gumagawa ng masamang mga ganyan. Ngayon, sa mga 10 utos kasi na yan, yung mga utos, 10 utos, yung mga kautusan ng Panginoon Diyos kasi kapag yan o mga panahon, kapag nilabag mo yan, parurusahan ka ng mabigat. At kahit yung mga simbahan, yung mga tao noon sa Israel, kapag halimbawa, ikaw ay nagkasala doon sa kautusan ni Moises, mga propeta, parurusahan ka ng mga tao. Yan. Asay pa rin binibigay na pamamarusan ng gobyerno, yan, na ginawa para sa kanilang panuntunan. So, yun. Halimbawa, pwede nilang dalhin sa gobyerno, kayo yung ginawa kay Panginoon sa Kristo. Kayo iba nananamantala. Yun ang problema roon. So, kaya ngayon, ay yung mga kautusan na yan, ay binago na ng Panginoon sa Kristo. Hindi na ngayon yung simbahan, mga tao, mapaparusa dun sa mga tao na nagkakamali. Kundi may authority na yung gobyerno, at yung mga tao ay gagabayan na lamang na sundin ito at gumawa ng mabuti. So, either yan ay paglabag sa batas or hindi paglabag sa batas. So, kung yung mga pagkakamali, sa dalawang pagkakamali, labag sa batas o hindi, na pagkakamali natin sa banal na Panginoon Diyos at pagkakamali natin sa ating lipunan. So, yan. Kaya kung nagkakamali ka ng ganyan, yan. Yung mga pagkakamali na pinarurusahan o hindi na ngayon, gobyerno ng bahala dyan sa mga ganyan mga bagay. So, kaya tayo ngayon ay magkaroon ng malaking pagmamahal upang hindi natin mabayolate yung batas at malabag natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Sapagkat yung gabay ng banal na Panginoon Diyos ay hindi makalalabag ng panutunan ng mga kapamahalaan. Kasi banal yung yung gabay ng banal na Panginoon Diyos. Banal ang gabay ng Panginoon sa Kristo. At yung pagliligtas na ginawa niya, kaya hindi natin sasansalain ang buhay ng iba para maligtas yung iba. Kundi lahat maliligtas. Ngayon, kung kinakailangan ang disiplinahin yung isang tao, ay mayroong gobyerno para doon disiplina. Kung mabigat nga yung ginagawa. So, kaya tayo napagbibigyan natin sila hanggang sa patuloy na paggabay ng simbahan na walang kawawaan ay kaya na gumawa ng mabuti yung mga kapwa-tao natin. Kaya lang nagbibigay ng mabigat na pagtutuwid kaparusan yung gobyerno na. Kasi tayo mga tao, hindi tayo dapat magpaparusa ng kapwa-tao natin kapag nagkakamali. Kahit na anong bigat pa niyan. Kasi kung paparusahan mo, halimbawa, ito masama ito. Paparusahan natin hindi gano'n. Kasi unang-una, labagin din natin yung pamahalaan. At yan ay nasa pamahalaang panuntunan. Kaya huwag nating husgahan yung kapwa-tao natin kapag nagkamali. So, patuloy na hikayat na gumawa ng mabuti. Kaya mayroong pamala para sa kanila para disiplinahin yung mga pasaway, yung mga gumagawa ng grabe in illegal ways. So ngayon, kung hindi naman according to the legal yung kanyang pagkakamali, lalo na, so mas lalo mong sa pangaral na lamang ay sila yung mapagbabago. Meron kasi pag-violate ng legal, mabibigat, at meron din mamagaan, nababaliwala natin, patuloy lang tayo. But
ang dapat natin gagawin ay patuloy na kagaya ng ginagawa ng simbahan, tayo mga tao, pangkaraniwan, nananampalataya, is to save na mapagbago natin palagi yung lahat ng nagkakamali, magabayan natin sa bastong pamumuhay, kaligtasan spiritual, pamumuhay na maganda. Ganun ang gagawin natin palagi, mga nananampalatayang Kristiyano mula din sa simbahan. Ngayon, kung mabigat na, it's government authority na ang kanila. Pagtutuwid na ng government authority na ginawa ng Diyos yan para dyan. So, kaya, iwasan natin ang tayo magtutuwid sa pamamagitan tayo lang marahas yung paparusahan, hindi ganoon. Leave it to the government. Sa kanila yun, kung mabigat yun. Tayo, walang kawawaang hikayat na yan ay lalo kung hindi labag sa batas yan. Ngayon, kung kahit lumalabag sa batas, kung yun naman kaya natin mapagbago, ay pagbaguhin natin kung hindi naman siya dapat pang mapanagot. Halimbawa, mapagbabago na ngayon kung kailangan mapanagot, it's a government authority para pagbaguhin yung tao. Lalo na heinous crime yung ginagawa niya, it needs to be corrected in the correctional, ika nga, yung mga sa correctional, sa kulungan, ika nga, yung mga ganun. So, kaya, pairal natin yung pagmamahal para tayo ay hindi nakakamali sa kapwa-tao natin. At yung pagmamahal din na yan ay malaking bagay para dun sa pagmamahal mo sa iyong minamahal, sa iyong may loob ng pag-aasawa, magkasinta, hindi mo rin ginagawa ng masama yung kasintahan mo bilang pagmamahal mo sa kapwa-tao mo at pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi merong nagmamahal ka nga pero binubuntal mo naman yung asawa mo. Diba? May mga ganun eh. May ganun nagmamahalan, nagbubuntalan eh. Diba? So mahirap yun kasi kinakailangan sa loob ng pag-aasawa ay sundin mo rin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Parang kapwa, higit pa, dahil nga sa kayo mag-asawa, iisa kayo, so magmahalan kayo ng lubos na hindi kayo magsasakitan, naglalabagan ng batas, o mga ganun mga pamilya, di ba? So muli, sana naliwanagan na naman kayo at kayo ay napagbuklod ng ating banal na Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula dito sa kanyang paghahayag ng mabuting balita at paggabay na ito, pagmamold sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual na tayo kanyang pinagbubuklod, pinaghaharian para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan, ito sa ating paglilingkod sa Kanya na maibahagi natin ito patuloy ang pagbubuklod at pailalim mula sa paghahari ng Panginoon sa Kristo. At tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual niya. Sana patuloy niyo. Sana idinggin at sa buhay niyo itong mensaheng ito ng ating banal na Panginoon at tayo magkaroon na pakisa sa Panginoon sa Kristo at tayo pailalim sa kanya. Mga Kristiyano, ang mga Kristiyano Katoliko, palagi yung tandaan, tayo kaysa ng Panginoon sa Kristo, tayong lahat ngayon, marami na tayo na maging tagapagligtas tayo ng ating mundo sa pamamagitan ng paggabay ng mula sa simbahan, makisa tayo sa journey natin, tinasaan ng mga tawag doon, na tayo ay mabaligtas natin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at paggawa ng mabuti. Inaaral niya, kagaya mo na papalaganap ng pag-ibig sa buong mundo. At gawin natin lahat ng pumamaraan para lumaganap ang pag-ibig, lumaganap in any practical things. Yan ang sabi ng Panginoon Diyos. Gawin mo ang lahat para makalaganap mo ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mahuhusay at mabubuting mga gawa. Yan. At muli, sana ay naliwanagan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay magabayan at maliwanagan at sa pagtuparin ng mabuting balita at patuloy naman ng palataya sa ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Even though, hindi man tayo pagliwanagan ngayon o sa panahon ito o sa iba't ibang mga araw ay ang mabuting balita ay patuloy na maliwanag sa atin at ang Panginoon Diyos ay palaging andyan. Ang Panginoon Kristo hindi niya tayo palaging nakagabayan palagi sa atin. Even though wala mga pinapakita mga ganitong klase ng mga milagro, kaliwanagan. Siya palagi nakagabay sa atin mula dito sa mabuting balita at ang kanyang siya na andyan sa palagi ang kalangitan para nakagabay sa atin. Andyan ang mga anghel na kanyang isinusugo at sa ating pagbabahagi sinusugo niya ang Banal na Santa Maria para tayo ay pagliwanagan, para tayo ay magabayan. Kaya sana maliwanagan kayo at patupad ng mabuting balita. At paghimalaan kayo sa inyong mga tahanan, sundin niyo ang inyong mga kahilingan. Yan. Palaging
palagi natin binabahagi na tayo ay humiling sa Panginoon Kristo at ipagpakaloob niya ang ating mga pangangailangan. At muli, doon sa Interfaith Unity, maliwanagan yung bawat mga reliyon at pag-unawaan tayo ng ating mga paniniwala para hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng sikalutan, awayan hanggang karahasan at digmaan. Bagos ay tayo ay makapagpapahiran ng pagmamahalan. Yung common, paggabay sa common, pagmamahalan, pag-unawaan, pagkakaisa, kapayapaan. Yan. Pagtutulungan. At nakagabay tayo sa kapamahalaan ng common na nagdudulot din ng pagkakaisa natin at yung kapayapaan, unity and sa mga pamilya, community, bansa at yan. Magabayan tayo ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng mapayapang pagkakaisa. So yun, at sana ay doon sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo baliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy natin idalangin ang gabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos sa kanyang kapangyarihan. Gabayan tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at paggabay sa kapamahalaan at kayo ay magabayan sa kaligtasang spiritual at kabutihang pamumuhay. At yung mga kapamahalaan, kayo ay patuloy ng maliwanagan ng banal na mabuting balita, Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, pagbayaran ng patas na hustisya. Sa gayon, ay makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong pagpapairal ng ganito. At higit sa lahat, mga kapanampalataya sinulubos ng mapayapa, maunlad. At sila ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng espiritual mula dito sa pamumuhay dito ng mapayapa at maunlad. Yan. At muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos ang bansang ito at ang mamamayang Pilipino at ang buong mundo. Kasama-sama tayong mamuhay na ayon sa mabuting balita. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. And God bless you.